Magandang araw mga ka-stroke. Good morning. Yeah. For today's video, ay ipapakita ko po naman sa inyo ang tamang proseso ng paggamit ng dumbbell para mabigyan ng lakas ang ating mga muscle. Ayan. So, yun po talagang tama at para manumbalik yung ating muscle na natutulog na unti-unting nawawala at napapansin nyo, lumiliit ang ating mga affected body na tinamaan na stroke. So, ipapakita ko po sa inyo yan pagkatapos ng intro ito. Pero, don't forget to subscribe. Doon pa sa mga bago pa lamang dyan sa nanonood sa akin, ay pakisubscribe nyo po at inyong i-like at inyong rin pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga video na lumalaban sa stroke. So, intro muna po tayo. Ngayon, ang titirahin po natin ng dumbbell ay ito po. Kailangan may balik yung kanyang muscle at saka ang lakas niya. Bibigyan po natin ng lakas yung affected na arm natin. Ayan, at isasama na rin natin ang shoulder. Laging kasama yung shoulder. Ayan, so, alam niyo ba pagka na-stroke, humihina yan at lumiliit yung muscle. Tapos mapapansin niyo yung inyong affected na tinamaan na stroke na affected body ay lumiliit, no? So, ganito po ang gagawin natin. At ito po naman ay base rin sa aking experience na sineshare ko sa inyo. At ayan nga, ang baraso ko. Kaya nga lang, yung aking paha ay lumiit. Kasi hindi ko siya napagtuunan ng pansin noon. Pero ngayon, ay unti-unti ko na po siya nababawi. Yan. Wow! So, dito po muna tayo sa kamay. Ito po ang titirahin natin. At saka ito pong tricep. At saka ang balikat. Ayan. So, papakita ko po sa inyo ang tamang paggamit ng dumbbell. Hindi po siya basta binubuhat. Ayan. So, may mga proseso po yan. May mga tamang proseso po para dyan. So, ito na nga. So, meron tayong dumbbell dito. Ito po ay bumibigat lang siya ng 2 lbs. Ayan. So, pagka bago-bago pa lamang, kagaya ng mga lalo na pang na-stroke, ay ganito po muna ang unang binubuhat. Meron po pong mas maganda dito, yung 1.5 lbs, pero mas maganda itong 2 lbs para damang-dama. Ayan. So, bago ko po ipakita sa inyo, ay tayo po muna ay mag-i-stretching. Alright? So, ganito po ang gagawin nating stretching para sa mga daliri muna. Ayan. Ayan. Kagaya na sinabi ko, yung pinakita ko nung latest na video, nung pinakahuling video, ay kailangan magkaroon tayo ng i-exercise din natin ang ating mga daliri. Ayan, ganyan po ginagawa para mapalakas natin ang ating grip. Ayan, ganyan po. Ulit-ulit. Ang akapong intuturo ay hindi pa na ibabalik ng 100%. Siguro, ganun na siya. Pero at least, naidampot ko na naman siya at nagagamit ko siya. Kaya nga lang, siya yung pinaka-weak. Ayan, tsaka itong hinlalaki. Ayan. So, pagkatapos po, ay yung ganito. Ayan, side to side. Ayan, pa. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, pero gawin po natin yan ng 10. Kung hindi para kaya ng 10, ay di gawin natin ng 5 repetition, pero gawin natin 3 sets. Tapos susunod po ay ang up and down. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Tapos circle 1, 2, 3, 4, 5. Tapos clockwise 1, 2, 3, 4,
5. Ayan. Tapos po, itong kamay, ay hawakan natin dito. At bigyan naman natin yan. Ayan. Bibilang po tayo ng 5 din. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganyan po. Kailangan po may mga stretching muna. So, una po, ayan. Ititihayan po natin ganyan ng kamay. Lagay ang dumbbell na 2 lbs. Ayan. Kung naigagalaw nyo lang inyong kamay, ha, at kagaya na binigay ko sa inyo exercise nung una, at pag nabigyan na ng movement, ay sunod ay bibigyan naman natin siya ng lakas. So, ito na po yun, ang dumbbell. Ayan. So, ganito po yun. Ito po ang bibigyan natin ng lakas. So, una pong gagawin ay kapag ganito po. Ayan. Tataas pong ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, makikita nyo po dito, meron po siyang movement, may reaction siya, no? Dito po, kasi po, ito po ang pilalakasin natin, at ito po ang exercise dito, yung pong joint ng kamay. Ayan. So, ito po, mapapasin nyo. Kung hindi pa naman siya kayang nahirapan pang itaas, ay tutulungan po natin ng malakas na kamay. Pero siya po ay alalay lamang, at ang persa po ay manggagaling pa rin sa ating affected. Bibigyan po natin siya ng persa, ng lakas. So, ganito po, pagtulong niya. Dito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, kung magagawa nyo ng 10, mas maganda. Mas maganda kasi nahihirapan siya. Nangangawid siya. Para siya ay magkamuscle. Ayan. Ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ginawa ko lamang mo ng 5. At dito po, para po mabuhay ang kanyang muscle dito. Ngayon po, paikot yan. Gagawin natin. Ganito po ang sunod. Ayan. Kaganyan po. Dito naman. Ayan. So, ganito po. 1, pataas. 2, 3, 4, 5. Ayan, kung mahina pa rin po, tulungan din po. Dito po sa dumbbell lang hawak. Pero, alalay lang po ang ating malakas na kamay. Bibigyan po natin ng persa ang ating affected body para ma-exercise siya. So, ganito po. Dito po sa dumbbell lang hawak. 1. Ayan. 2. 3. 4. 5. Ayan. Kung magagawa nyo pong 10 o mas higit pa, ay mas maganda. Basta kaya. Kung hindi pa naman siya kaya, ay mag-umpisa po tayo sa 5 repetition. Pero yun po ay gagawin natin ng 3 sets. Pagkada 5, ay pahinga. Inhale, exhale. Tapos ulit-ulit. 5 ulit. Ganon. Ayun po, 3 repetition po. So, sunod po, ay di ganito po. Nakataob naman. Ito naman po, bibigyan natin. Ayan. So, ayan. Pag ganito po siya, 1, 2. Pag masdan niyo po itong aking ganito po, meron siyang reaction din. 1, diba? 2, 3, 4, 5. Ayan. Ngayon, kung mahina pa, tutulungan ulit. Dito po ang hawak sa daliri. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pero ulitin ko po, ito pong malakas na bahagi ng ating kamay ay siya po yung magiging alalay po lamang. Pero yung pong lakas niya ay dito po manggagaling sa affected. Kailangan mabigyan ma-exercise po niya ang muscle. Ayan, ganun po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po, ganun po. So, yun po ang aking pinakitang pagbuhat ng dumbbell. Ayun po ang tamang proseso para mabigyan ang forearm ng muscle at may balik yung kanyang lakas. Yun po ang exercise doon. Ito po ang ating bubuhayin dyan. Itong forearm, paikot po yun. Yun, tatandaan nyo po yun. Yun. At yan po ay base rin sa aking experience na isineshare ko naman sa inyo. Ayan. At yun po talagang may naidulot na malaki na itulong sa aking kamay para makabalik siya na almost 90% sa 100%.
Ayan. So, nagagamit ko na po ang aking kamay sa mga kapaki-pakinabang na bagay, kagaya ng pagligo, pagtututbrush, at ang importante sa lahat ay ang paghawak ng kubyertos. Ayan. So, papakita ko po, hindi po tapos. Ito po ang sunod. Ayan, hawakan po natin ng dumbbell. Ayan, dito po sa baba. Ito po naman ang ating exercise. Ayan, ito pong buong ito. Tsaka dito po. Ayan. So, ganito po ang gagawin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, pwede rin po natin gawin 10 kung talagang malakas na. Ayan. Tsaka importante, ay meron kayong grip. Ngayon naman, kung mahina pa yung grip, ay meron po tayong nabibili o na-order sa mga online selling na yung gloves na pang-grip. Yung para na-grip siya o kaya pwede yung talian ng panyo para wag siyang malaglag. Ganyan. Ayan. Ganyan po. Ayan. Shoulder. Ayan. Kailangan po kasi isang buo siya. Ma-practice para maibalik ang lakas. Ayan. Ganun po nga. So, yung pong aking pinakitang pagbuhat po ng dumbbell ay ganun po ang talagang tamang proseso. Ngayon po, sa mga bago pa lamang na stroke pa nga, mahina pa ang kamay pero nagagalaw siya pero wala siyang masyadong lakas. Hindi pa malakas ang kanyang kamay. Ay hindi po tayo dapat nagbubuhat ng ganito. Hindi po natin dapat ginaganyan yan. Hindi po dapat binibigyan ng lakas ang bicep. Ayan, sa halip po, ay dapat ang binibigyan ng lakas ay ito pong likod, itong tricep. Kailangan bumalik yung muscle niya at para makakatulong siya sa pagbuhat dito sa forearm, sa siko, para magaan. Ganito pong pag-exercise naman sa tricep. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Kung kaya nyo masigit pa, ayun ang gawin nyo. Okay lang masaktan kasi no pain, no gain nga eh. At pag nawala naman ang sakit, ibig sabihin noon, ay unti-unti nang lumalakas ang iyong baraso. Ayan. At saka mabibigyan mo na siya ng mas mabilis na paggalaw. Sa mabilis na pagdampot, magagamit mo na siya. Yun po ang tamang proseso ng paggamit ng dumbbell. Kasi po, pag may dumbbell, iniisip agad natin ganyan. Ayan. So, mali po yun. Pero yun po, ay pwedeng gawin na kung talagang malakas na ang iyong kamay. Actually, ginagawa ko na po yun eh, ganito eh. Binibigyan ko na rin siya ng lakas kasi po, ito po yung mapapadagdag ng pagkomang. Oo. Especially pagka maglalakad ka o nagiging busy ang iyong isang kamay, ay mapapansin mo ang iyong kamay na tinamaan ng stroke ay unti-unti tumataas. Kahit nakababa na siyang ganyan, basta may ginawa kang ganyan, mapapansin mo yung kamay mo gumaganyan. Diba? Lalo na pagka naglalakad. Ano? Oh. So, yun po tama. Ito po muna, bibigyan natin ng lakas. Kailangan may balik itong sa tricep para siya ay nakadiretso. At saka pag maglalakad ka, ay mananatili siyang nakadiretso. Ayan. Para kung maging busy man ang iyong malakas na bagay ng katawan, ay hindi siya basta-basta umaakyat. Ayan. At saka itong dito, ay kailangan niya mabigyan siya ng may balik yung muscle. Kasi sa ating mga na-stroke, nung wala pa siyang galaw, tayo nakatigil. Matagal, di ba? Matagal na panahon din. Yung muscle niya, hindi nagagalaw. Unti-unting lumiliit. Nawawala yung muscle niya. Tapos bumibigat pa. Magtataka nga, nawala na ang muscle. Pumayat na nga siya. Bumigat pa. Oh. Pero kaya nga kailangan dapat doon, balik tayo dapat yung magkalaman. At yun po ang paraan para siya magkalaman at yung mabigyan ng lakas pagka nagkaroon ka ng muscle. Ayan. So, yung po ang ating gawin pagka magdadumbbell. Yung po tama. Huwag pong ganyan. Kasi pag naisip natin dumbbell, gano'n na ganda ginagawa natin. Mali pala yun. Oo. At yan po yung talagang na-experience ko rin. At nakita ko rin po yan sa mga talagang dalubhasa. Ayan. At saka yung nakita ko talagang nakabawi sa stroke. Ay ganun po ang ginawa nila.
Pero pagka ginaganyan nila, lalo pong humihina. Kasi nga ginagamit nila, pinalalakas nila ay bicep. Dapat pala ay tricep. So, yun po ang mga pinakita kong exercise. Talagang malaki, may tutulong talaga. So, gawin niyo po ng gawin yun. At talaga na-experience ko naman, talaga namang malaki na itulong para may balik yung lakas. Kagaya lang, naigagalaw mo na ang kamay mo, ang buong braso mo. Pero pag pinihit mo ang siradura ng pinto, magbubukas ka ng pinto, yung bubuksan mong ganyan, oo, nakakapihit ka. Pero, para mahirap pa rin, mabigat, hindi mo kagad mapihit. Kaya kailangan, exercise talaga, may balik talaga yung muscle niya. Pero, bukod pa rin yung sa daliri niya. Iba pa rin ang exercise para sa mga daliri. Basta bago mag-exercise, kailangan may stretching muna. Mag-stretching ko muna ng ganyan. Ayan. Bago magbuhat ng dumbbell. Ngayon, meron po tayong kaibigan na siya po yung na-stroke at ito po ngayon ko lamang narinig na siya po yung na-stroke. Pero ang kamay naman niya ay nakadiretso. Pero, hindi niya naililikong ganyan. Lagi siya nakadiretso lang ganyan. Yun po ay nakatulog po ang ugat noon. Kasi ang kailangan kasi doon ay hindi mo na siya exercise ng mga ginaganyan. Kailangan doon ay magising yung ugat. Kailangan massage therapy ang kailangan niya. Para kailangan talaga doon sa license na massage therapy, marunong talaga para alam kung alin ang mga pipisilin at alin ang mga yung ima-massage. Yan. So dapat ay sa massage therapy, yung talagang marunong talaga. At saka kailangan din siguro na i-hot compression yan para mabigyan ng kasi nagtataka ko ngayon lang ako nakarinig ng gano'n na stroke. Kahit sa post-stroke hindi naman gano'n nalili kong ganyan. Yan. Pero kailangan i-massage muna tapos saka i-exercise ng ganyan. Ayan. Katulong ang malakas din na bahagi ng katawan. Ayan. Pero mabubuhay din yon. At doon naman sa golden period na sinasabi, wag po natin ding mag-aalala doon. Kasi po ako po ay lumampas po ako sa golden period na tinatawag yung 6 months. Kapag ikaw ay nakalampas na ng 6 months, ay ganyan ka na lang palagi. Ako po ay nung nakarecover ay magdadalawang taon na po ako. At ako po ay halos naibalik ko ang aking kamay at lumampas ako sa tinatawag na golden period. Ayan. So, mangyayari po yung golden period kung wala kang gagawin sa iyong sarili. Ayan. Kailangan tulungan mo rin ang iyong sarili at nandiyan naman ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos pero kailangan may gawin ka rin sa iyong sarili. Tulungan mo rin ang iyong sarili. At saka isa pa, huwag kang magkakaroon ng doubt o pagdududa, pag-aalinlangan sa iyong sarili na kamoy parang hindi mo kaya, parang nawawalan ka ng pag-asa. Kailangan ka lagi fighter nga di ba? Kailangan fight, laban. Nag-iisip ka ng negativity. Kailangan lagi ka nasa positive. Kailangan positive. Always think positive lagi para isipin mo na ikaw ay kahit pa paano ay makakabalik pa rin at makabalik ka sa normal na pamumuhay. Kagaya nga ng mga pag nasa bahay ka, paliligo, pag tututbrush, paghawak ng kubyertos, ayan, at makakapagwalis-walis ka, ang gamit mismo, ayan, tinamaan ng stroke. So, lagi ka maniwala sa iyong sarili at magtiwala ka sa iyong sarili na kaya mo. Lagi ka na isipin mo. So, yan po muna nga kayo masasabi sa video for today. Nabigyan ng lakas ang baraso. Kasi kung pinapractice mo siya ng pinapractice para lang siya may galaw, hindi ko naman sinabing useless. Pero dapat siya ay meron ding lakas. Bigyan din natin ng lakas at niya ay muscle. Kailangan may balik ang muscle. So, yun po muna masasabi ko. Gawin po natin yan. Everyday din. Ayan. Kung meron man tayo mga daily routine na exercise, ay pwede nyo po laging isingit yun para siya may mabigyan ng lakas. Kasi po yung mga pinapractice natin sa pang-araw-araw ay para lang siya mabigyan ng galaw at may galawan ng tama. Pati yung paa na may tama sa paglakad. Ayan. So, masasabi ko po talaga
ay bagamat tayo naka-recover, ay hindi man natin maibalik ng 100% ang ating lakas at paglakad. Kung pangit pa ng lakad, at least nakakapunta ka sa gusto mong paroonan pagka ikaw ay naglalakad. Nakakalakad ka. Nasasabi na kayo nakakalakad, pero medyo pangit pa ng lakad kasi gano'n na talaga eh. Hindi na talaga natin may babalik ng 100% ang dati nating galaw. So, ang mahalaga ay ikaw ay nakakasabay sa normal na pamumuhay. Huwag mong intindihin kung ano man nasabihin ng ibang tao. Intindihin mo sarili mo. Oo. Kung sino ba sila? Basta intindihin mo sarili mo. Basta ito ko, buhay. Normal. Nagagawa ko na gusto kong gawin. So, basta think positive talaga. At tayo po ay malaki ang pag-asa. Huwag kayong maano sa golden period na pagka naka 6 months ka, wala na. Hindi ka na makakabalik sa dati. Hindi, makakabalik. Nakakabalik. Kaya nga lang, medyo may kabagalan at isama rin natin sa ating dibdib na kailangan matyaga tayo maghintay. Oo. Talagang matagal. Oo. Matagal talaga ang development. Pero, makakarating din tayo. Makakarating din. Buhay pa nga eh. May laban pa. So maraming salamat po sa panonood at yan po ang aking share. At ulitin ko po sa inyo, ako po hindi doktor o professional physical therapist. Ang sa akin lamang po ay binabase ko sa ang aking experience at sineshare ko sa inyo para naman na makabalik din sa normal na pamumuhay ang ating mga buhay na mga na-stroke. So maraming salamat po at lagi po natin tatandaan, tayo po ay gagaling, lalakas at titigas. So maraming salamat po and I love you po. Kaya gawin nyo yun ha. Oh yes.